nakilala natin si Jesus bilang mahabagin, bilang maamo. Mabuting pastol na nagmamahal sa kanyang tupa. Si Jesus ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya walang ibang tinutukoy ni Propeta Isaiah, kundi si Jesus ang lingkod na hinirang ng Diyos. Wala nang ibang. Ano pa ang pagkakilala natin kay Kristo? Si Jesus ay mapagmahal. Paano ba ipinakita ni Kristo ang kanyang pag-ibig? Yung kanyang kamatayan, imagine, sinabi sa mga interpreters natin na kahit ang kanyang buhay ay ibinigay niya sa kanyang mga tupa o mga mananampalataya. Ganun katindi ang pagmamahal ni Kristo sa daigdig. So si Jesus ay nag-aalay ng buhay. Yun ay halimbawa ng kanyang pag-ibig. Ano bang pagkakilala natin kay Kristo? He is a forgiving God. Napagpatawad ba si Jesus? Di ba nung ipinako sila, sabi ng isa, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. And then ano sabi ni Kristo, ngayon pa lang kasama ka na sa paraiso. So nakilala natin si Jesus bilang mapagpatawad na Panginoon. Kay lahat tanggap niya. Hudyo o hintil. Pag sinasabing hintil, mga walang pananampalataya, makasalanan. Pero ang pagtanggap ni Kristo ay pangkalahatan, hindi lang sa mga mananampalataya, kundi kahit sa mga makasalanan andun si Kristo. Si Jesus ay compassionate God. He's humble as servant. Okay? Magpagpasensyang Panginoon. Sa panahon ni Kristo, may time na naggalit siya, pero hindi yung galit na parang tao. Kasi yung galit ni Kristo ay pangangaral eh. Di ba nung nagalit sa templo ng Diyos na ginawang merkado, sabi niya, huwag niyong gawing merkado ang tahanan ng aking Ama. Dahil ito ay bahay dalanginan. So yun ang galit ni Kristo, pangangaral, hindi galit na gaya ng isang tao na parang paghuhusga ang galit. Okay? So mapagpasensyang Panginoon, hindi siya nagagalit. Okay? Kung nagagalit man siya dahil sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa ayaw maniwala ang tao, ayaw makinig sa mga aral ng Diyos, kaya ganun ang kanyang reaksyon sa mga taong matitigas ang ulo. Okay? Tigas bang ulo ninyo? So si Jesus ay tapat. Yan, isa sa mga characteristic na makikita natin kay Kristo bilang hinirang ng Diyos. Tapat siya sa kanyang Ama. Kahit ano pang paglilin lang, ano pang ginamit ng mga tao noon, ay bigay yung kayamanan, kaharian, kapangyarihan, para lang lumuhod o sumamba sa dyablo. Pero naging tapat si Jesus sa kanyang Ama. At yun ang pinakamagandang attribute na nakita natin sa kanya. Dahil si Jesus, ano bang sabi ni Kristo? Ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay. So, nasa kanya yon. Yun ang kanyang hiyas. Likas na kaugalian. At sabi niya, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ano pa ang nakita natin kay Kristo bilang lingkod na hinirang ng Diyos? Siya ay, ano bang nakita natin? Sobrang tapat sa kanyang Ama. And then, alam nyo, kahit Diyos siya, dumadalangin pa rin. Imagine, makapangyarihan si Jesus, dumadalangin pa siya sa kanyang Ama. Nang ibig sabihin, na may time na siya dahil sa tao, iba yung response ng tao, hindi naman siya nanghinaan, kundi iba may reaction siya hindi maganda, para sa atin ay nanghina siya. Pero yun nga, siya ay nakipag-usap sa Diyos tungkol sa response ng mga tao na hindi paniniwala sa Kanya. Now, ang tao mga kapatid, isa sa mga rekomendasyon ni Pablo kay Tito, chapter 3, 1 to 11. Ano ba ang dapat maging ugali ng mga Kristiyano? Kung si Jesus ay hinirang ng Diyos, nagpakita ng magandang pananampalataya, pagsunod, pananampalataya, ano ba ang dapat maging kaugalian o ugali ng mga Kristiyano? So kung ikaw ay nag-claim na Kristiyano, followers ni Kristo, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, dapat ganito. Ilaan ang sarili sa paggawa ng mabuti. Lahat ginawa ni Kristo ay para sa ikabubuti. Okay? Maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. So mga Kristiyano, hindi
dapat disente. Hindi yung kaugalian baga na magalitin, ano pa yung ugali natin, hindi mahinahon. So ang mga Kristiyano ay mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Iwasan ang umiiwas sa walang kabuluhang pagtatalo. Yan. Maraming mga Kristiyanong nagdidebate. Sabi nga ni Pablo, sa walang kabuluhang pagdidebate ninyo tungkol sa kautusan, tungkol sa mga ninuno, kung sino ang totoo. Yan. Walang katupusang pagdidebate. So hindi pala ganyan ang mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Iwasang lumikha ng pagkabahabahagi. Yan. Ang mga Kristiyano ay united. Ayaw nila yung pagkabahabahagi. Maging kapakipakinabang sa lahat ng bagay. Siyempre bilang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano ay nagtutulungan. Si Kristo ay ehemplo kung paano i-unite ang mga tupa. Diba? Si Jesus bilang mabuting pastol, ginawa niya lahat eh. Inialay pa nga ang kanyang buhay para lang magkaroon tayo ng pagkakaisa. So dahil kay Kristo, then dahil tayo yung mga Kristiyano, so dapat ito yung advokasya, nagtutulungan, nagmamahalan, siyempre nagbibigayan. Yan ang pinaka magandang attitude ng mga Kristiyano, nagtutulungan, nagmamahalan, at siyempre nagbibigayan, hindi nanunumbat. Baka kayo nanunumbat na, ang mga Kristiyano hindi nanunumbat. Huwag umaasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. Yan. Ang mga Kristiyano hindi pabago-bago ang isip. Ito ang paniniwala, dapat ganito. Yan. Ito ang susundin. Dahil ito ang Kristiyano, ito ang mga tagasunod ng Diyos. At ito ang sabi ni Santiago, chapter 3:13. Kung sino sa inyo ang marunong and then nakakaunawa, dapat ipakita iyan sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kakumbabaan at karunungan. Ngayon, kung ikaw ay nag-claim na lingkod, then hinirang ng Diyos, yan, ito yung mga karahiyas, okay, na nakita natin kay Kristo. Dapat yun din ang makita ng ibang tao sa mga Kristiyano bilang tagasunod. Be like Jesus, mga kapatid, mamuhay tayong kagaya ni Kristo. At yun ang mga hinirang ng Diyos, mga lingkod na hinirang ng Panginoon. At ang sabi ni Yahweh, iniingatan ang mga taong masunurin sa Kanya. Kaya sabi niya, umaasa kayo na ang inyong masumpungan ay kabutihan. Kaya gawin ninyo kung ano ang pagiging Kristiyano, pagiging hinirang ng Diyos. So, sa ating ebanghelyo, ipinapahayag ni Propeta Isaiah na ang pagiging lingkod at hinirang ng Diyos ay nakikita sa maka-Diyos na hiyas o kaugalian. So, ganun din po sana ang mga Kristiyanong tagasunod ni Kristo. So, magagawa natin yan kung nasunod natin ang mga maka-Kristiyanong kaugalian. Okay? Good luck at God bless sa ating lahat. Naway manatili sa atin ang banal na Espiritu upang maisabuhay natin ang pagiging Kristiyano. Amen. Sa ngalan ng ating Diyos, mga anak at ng banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay natin sambitin ang kredo ng ating pananampalataya.